Dinampot ng pulis dahil daw napag-alaman na may outstanding warrant of arrest dahil sa pagtakbo sa mga utang dito sa mga online lending apps. Okay? So, alamin natin kung ito ba'y maaari talaga mangyari sa inyo kapag kayo tumakbo o tinakaas ninyo yung mga utang ninyo dyan sa mga online lending app. Pero bago natin simulan yung ating tatalakayin ay maglalambing po ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo yung video ito ay malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and failed debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po hindi abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng abusive and fair debt collection practices ng mga OLA. So ito galing sa post doon sa OLA Victims Facebook group. Okay? Post lang ito ng isang anonymous. Okay? Sabi dito niya, help po mga ka-OLA. Dinampot ng pulis yung pinsan ko. Kapag alaman na may outstanding warrant pala siya dahil sa pagtakbo sa mga OLA. Fraud farmer pala, ayun, nasa kulungan at wala daw piyansa. Naway patawarin kami ni Muka-Muka. Okay, no? Itong Facebook group talaga na to, no? Lagi nagpo-post ng about sa mga ganyan, no? Yung mga anonymous na yan. Papaalalahanan ko kayo, no? To, 101%. Yung mga admin dyan, malamang mga OLA agent. Kasi pinapayagan yung mga ganitong klase ng mga intimidating tactic post na ginagawa ng mga agent dyan, no? Mostly, ano yan pang bluff lang yung title o the victims, pero totoo, kada ko tiyatag ako dyan ng mga kung ano-ano, no? Sasabihin, ako raw ay abogado, ako raw ay pari, ako raw ay, tawag doon, albularyo, kung ano-ano, tiyatag ako, kasi nakita ko na naman sila, ewan ko ba't ako tinatag ng mga yan, no? No, siguro dahil sa pag-expose ko sa kanila, pero to, pag-usapan natin kung pwede ba talaga mangyari sa inyo yung ganito, yung hindi ka nagbayad dahil intentionally, tulad yan, farmer, wala farmer, talagang intentionally po na hindi magbabayad ng utang yung mga yan. Ito lilinawin ko, ang kasong estafa po ay pwedeng isampa as long as mayroong deceit o panloloko sa simula pa lang. Either sabihin natin na gumamit kayo ng mga tunay na ID ninyo, tunay na information ninyo, pero yung mga reference number niyo na binibigay dyan, tunay ba yan? Huwag niyo akong lokohin. Alam ko maraming gumagawa niyan, yung mga peking number, tapos yung mga tumatawag, gagamit yung reference number, di ba? Yung mga farmer, gano'n, gagamit yan ng mga tunay na ID, tapos tatakasan lang, talaga hindi magbabayad in the first place. Sabihin, intent talaga na hindi magbayad ng utang. Tapos ito, sabi nga rin, meron daw outstanding warrant of arrest. Talaga namang hindi papalam sa inyo ng mga kapulisan kung kayo may outstanding warrant of arrest. Example natin yung nangyari doon sa nag-viral noon, excuse me, noon na nahuli, di ba? Yung nakasuhan ng estapa na kinasuhan ba ng ang allegedly yan, sabi raw is GCash daw yung nagsampa ng kaso ng estapa. Na yung tao, walang kamalay-malay na may kaso na pala siya dahil sa estapa na yun. At eventually, yung senaryo pala niya, hindi naman pala utang. Hindi utang sa lending company, kundi may kaso siyang estapa dahil sa mga unwanted transaction dahil binenta yung SIM card. Okay, isa sa mga naging problema. Pero may mga utang daw yon sa simula pa lang na hindi nabayaran, sabi. Pero siyempre, pag utang, civil case. Pero dahil may panloloko ng ginawa, kasi malamang nga, yung utang na yon, nung time na yon, maaring ginamit siya nung nangutang bago niya ibenta. Parang gano'n siya, para malaman nyo lang. Kasi in the intention kung meron talagang intention na hindi magbayad ng utang sa isip mo pa lang, ay estapa na po yan. Ngayon, tanungin nyo ako, lit lang naman ng halaga, Kuya Johnny, 500, 1,000, 2,000, 5,000. But estapa pa rin. May mababa kasi po dyan na estapa. Yung mga 40,000 pababa, papasok pa rin ang po yan sa kaso estapa. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito is yung panloloko, hindi yung halaga. Okay? Naintindihan nyo, no? Yung panloloko pinag-uusapan doon.
di na po yung halaga lang kasi the trust, yung intensyon na manguha ng pera ng hindi mo intensyon na balikan o bayaran. Okay? Yun yun. Tapos ito nga, si Muka daw siya. Di, awareness lang po ito. Kung si Muka, papalalahanan ko na po kayo na lagi nila ginagamit yan. Hindi ko lang kung sila talaga ay agent ng Muka, agent ng Poiramu, agent ng mga dati pinopost nila dyan. Dati may pinost dyan, Poiramu, tsaka ewan ko nakalimutan ko yung isa, meron sila isa pang binabanggit eh. Pero mostly in the time, this Muka lagi binabanggit. Ito sana si Copperstone maging aware sa Facebook group na ito. Hindi ko sinisiraan si Muka si Copperstone. Maging aware kayo, baka meron kayo talaga mga agent dyan, nagpapanggap na victim, tapos gagawa ng mga intimidating tactics dito sa mga groups para manakot, magbigay ng ganito klase ng mga postings na nagpapakulong sila or something like that. Kasi kung ganito, dapat sila yung liability, so kaya sila yung dapat accountable dito sa mga ganito klase. Kasi dapat tanggalin, di ba? Yun lang sa akin, tanggalin nyo yung mga empleyado nyo, yung mga agent nyo na ganyan na ginagawa. Kasi pasok na rin sa unfair debt collection practice. Siyempre, pero dahil sila yung pinapost dyan, kailangan mag-imbestiga. Pwede naman nila-galapit ka sa CIC kasi member naman sila dyan eh. Meron silang memorandum of agreement dyan sa CICC, di ba? Na pag labag sa mga karapatang pantao doon sa mga pautangan at nilalabag yung karapatan ng tao at para tulungan yung mga borrower na ganyan, napapahiya, siguro sila yung accountable dyan sa pagpapay ng report doon sa mga empleyado nila o tanggalin nila doon sa kumpanya nila. Ngayon, uulitin ko, dahil nga raw proud farmer yon sabi, nasa kulungan at wala daw piyansa. Maliit lang naman na halaga. Kung maliit na halaga, below 40,000, ulitin ko, nasa 2 months to 1 day hanggang 6 months po yan ang penalty kasi may pagkakakulong. Okay? Istapa kasi. And then, babayaran din po niya yung halaga ng hindi bababa doon sa halaga ng inutang at hindi magiging triple o doble doon sa babayaran. Kumbaga parang, kung ano yung sasabihin ng korte na bayaran mo, utang mo, 5,000, o bayaran mo ng 7,000 para sa danyos. Ganun. Ganun maging desisyon. Example lang po yun ng na-research ko sa Hindi ako abogado, hindi ako legal counsel. Pinag-aralan ko lang po yung maaring mangyari once na makasuhan kayo ng estapa sa maliit na halaga. Okay? Hindi yan small claims eh. Criminal case na po kasi yan. Korte na po yan. Metropolitan Trial Court po yan. At kasi pag small claims, kung utang lang naman po talaga at kayo nagbabayad naman pala sa simula. Sa simula sabihin, nung utang kayo tapos nagbabayad kayo, hindi lang kayo nakabayad. After that, siguro ilang renew na kayo, tapos dumating yung time na nagkaroon kayo ng problema sa financial. Tapos bigla kayo talaga nagkaroon ng nawalan ng trabaho at hindi nyo sinasadya, hindi po papasok sa estapa yon. Kasi kailangan patunayan nung nag-aakusa na talagang may panlolokong ginagawa yung borrower. Okay? Kailangan po ganun. Laging nasa element of deceit, element of fraud bago magsampa ng kaso. Kailangan patunayan na nag-aakusa na may panloloko yung ng utang bago kayo makasuhan ng estapa. At kung utang, tandaan nyo, civil case lamang po. At hindi ho kayo makukulong. Sana nalinawan kayo at nakatulong ang video ito. Maraming po salamat sa ulitin.